So ngayon mga kababayan, ito po yung ating pag-uusapan. Mga kababayan, ito po yung aking magiging reaksyon na kung saan po itong si Leandro Libeste, no? Hindi ko alam kung anak ba to ni Libeste at ni Loren Ligarda. Ito po siya ay isang kongresista. Na which is bata pa po ito, parang si Kiko Barsaga na din po ang nangyari sa kanya. Kung naalala nyo po si Kiko Barsaga, miyaw ng miyaw sa kongreso, no, na bula ng bula na yung bunganga kung ano-ano pinagsasabi. Ngayon mga kababayan, ito naman si Leandro Libeste. Mahirap talaga bumuto ng kabataan mga kababayan kasi minsan pagkabataan politician, minsan hindi mo maintindihan yung mga pinagsasabi sa sobrang talino, naging bobo. So ngayon mga kababayan, merong nilabas na dokumento itong si Leandro Libeste na kung saan doon sa dokumentong nakuha daw niya kay Yusek Catalina Cabral, yung tumalon sa Benguet, no, yung nahulog doon sa bangin, yung namatay. O si Undersecretary Cabral. So according sa kanyang hawak mga kababayan, merong binitawan doon si Leandro Libeste na meron daw insertion itong si Terry Ridon. So ngayon si Terry Ridon mga kababayan ay gigil at galit na galit. Sabi niya, paano nangyari na nagkaroon ako ng insertion na kung saan hindi pa ako kongresista ng 19 Congress. Sabi ni Terry Ridon, naging congressman ako ngayon lang 2025. So, yung 19 Congress ay 2024 yan. So, paano nagkaroon ng insertion? Si Terry Ridon, 2024 hindi pa siya congressman. So, ngayon mga kababayan, noong nabisto ito ni Terry Ridon at sinabi naman ni Leandro Libeste, nagkamali daw siya. Hindi daw si Terry Ridon ang may insertion, kundi ang party list ni Terry Ridon. Kasi bakit mga kababayan? Itong party list ni Terry Ridon na ako sa Bicol party list na si Terry Ridon ay hindi po siya noon ang pambato doon. Ngayon siya po, no? Ang pambato sa Ako Saro. So, ang sabi ni Leandro Libeste, yun daw previous na kongresista na may hawak dun sa party list na yon ang may insertion. So ngayon, sabi naman ni Terry Ridon, dapat hindi siya nagbigkas ng pangalan na ako. Kasi klarong-klaro po sa binigkas niya kay Ted Filon na si Terry Ridon daw may insertion. So galit na galit itong si Terry Ridon. Sabi ni Terry Ridon, bobo ba siya? Tanga ba siya? Sinungaling siya. Sabi niya, paano ako nagkaroon ng insertion hindi pa ako kongresista noong 2024, 2025 ako naging congressman. So doon pa lang, alam nyo na sinungaling talaga si Libeste. So ngayon mga kababayan, eto na naman, bukod kay Terry Ridon, na biktima na naman si Manny Pacquiao. According na naman sa kanyang papel na hawak, galing daw ito kay Yusek Cabral, si Manny Pacquiao daw may insertion noong 19 Congress. So ngayon mga kababayan, ito ang nangyari. Nagtatanong din ang mga taong bayan na nanaliksik. Paano daw nagkaroon ng insertion si Manny Pacquiao sa 19 Congress? No? Ito po mga kababayan, ipakita ko po sa inyo na yung dokumento. Ipakita ko po sa inyo yung nilabas ngayon mga kababayan dito sa Facebook. Ayan, ito may nag-post mga kababayan. Sabi dito sa unofficial BBM News. Ayan po. Ang sabi, basahin ko po. Hoy, Leandro Libeste, paano nagkaroon si Manny Pacquiao ng insertion? Di naman siya kasama sa 19 Congress. Palpak ulit ang listahan. Nako, ito na naman mga kababayan. So mga kababayan, ito po ang nakalagay sa documents ng DPWH Leaks. Ayan, na nilabas doon galing sa dokumento na hawak ni Leandro Libeste. Nakalagay po dito mga kababayan sa documents, ayan po, kasali si Manny Pacquiao. So paano nangyari na kasali si Manny Pacquiao? Si Manny Pacquiao ay hindi na po senador nung 19 Congress. Noon pa lang 2022 election. Ano po mga kababayan, nangyari noong nagkaroon ng insertion itong si Manny Pacquiao, mga kababayan, hindi naman po parte si Manny Pacquiao sa 19 Congress. So ngayon mga kababayan, mag-review tayo.
Noong 2022 election, natalo po si Manny Pacquiao bilang presidente laban kay Isko, kay Lenny at kay PBBM. So doon pa lang sa 2022, 23, 24, 25, wala na po si Manny Pacquiao noon. Wala na po siyang termino kasi siya po'y kasalukuyang senator at that time. So, mga kababayan, no, nag-eleksyon na po ng ilang beses ang senador, no? Mga kababayan. So sa madaling salita, si Manny Pacquiao ay hindi na din po senador at hindi po nanalong presidente. So paano po nangyari na may insertion si Manny Pacquiao sa 19th Congress? Si Manny Pacquiao wala ng posisyon sa gobyerno nung panahong 2022 pa lamang. So ngayon mga kababayan, eto na ngayon ang nangyari. Yan ba talagang hawak na dokumento ni Leandro Libeste mula kay UC Cabral ay totoo ba o imbento lang? Kasi bakit mga kababayan, no? Maniwala na sana ako. Ang problema lang kasi mga kababayan, yung mga nandoon kasi sa listahan ay mga unexistent po. Wala po sila doon kasi hindi po sila mga politician. Katulad kay Terry Ridon na sinabi niya na kung saan si Terry Ridon hindi pa politiko noon, hindi pa congressman. Si Manny Pacquiao, sinabi niya may insertion, hindi na po senador si Manny Pacquiao noong 2022 pa. Yung 19th Congress is 24-25, 2024-2025 yan. 2022 pa lang si Manny Pacquiao, hindi na po no, parte ng 19th Congress. So ngayon mga kababayan, ito pa. Pati si First Lady Lisa Araneta Marcos may insertion din. Paano nagkaroon ng insertion si First Lady Lisa Marcos dyan? Hindi naman politician si Lisa. Kung ikaw taga DPWH, bibigyan mo ba si Lisa Marcos ng proyekto mula sa DPWH kung hindi naman siya parte ng DPWH at higit sa lahat hindi naman siya parte ng politika. Si Lisa Marcos ay isang asawa ng presidente pero hindi po si Lisa magkakakuha ng proyekto sa DPWH kung walang permiso mula sa presidente. Ang problema, paano naman kukuha si Lisa ng proyekto sa DPWH? Wala naman siyang power sa politics. Hindi naman siya pwedeng mag-request kasi hindi naman siya congressman, hindi din siya senador. Siya lamang ay first lady. Or else, siya lamang ay tagapag-remind sa presidente or legal aid siya ng Pangulo kasi abogado siya. Pero wala siyang power na kumuha ng project dyan. Ma-question po yan. So paano nangyari yun mga kababayan? Ako, si Libeste mga kababayan, mukhang nagkanda nagkanda leche-leche po ang pangyayari. No, mga kababayan, mukhang wala talaga. Mukhang palpak talaga ang hawak niyang papel. Naku po, mga kababayan, no? So, yun lang po ang reaksyon natin. So, paano daw nangyari na si Manny Pacquiao, si First Lady Lisa at si Terry Ridon kasali doon sa hawak ni Libeste na kung saan hindi naman ito mga politician nung mga time na yan. No, naku po, patay, palpak talaga. Naku, mas maniwala ako mga kababayan na ang dokumento ni Cabral ay yung ipinasa doon kay Boying Rimulya sa ombudsman, no, nung natanggap na ni Boying nung nakaraan lang. Doon ako maniniwala. 'Di ba? Kasi mahirap mga kababayan na maniwala ka sa sabi-sabi katulad niyan. Pag hindi ka talaga nananaliksik, pag hindi ka nagre-research, mga kababayan ay mukha talagang maano ka dito, tawag dito, ma-fake news ka, mga kababayan, no? Maniwala lang po kayo doon sa mismong galing sa kinauukulan, wag po kayo maniwala sa kwento lamang, 'di ba? So yun lamang mga kababayan. Maraming salamat po.